Paano mo alam na addicted ka na sa kasalanan? Paano mo alam na alipin ka na ng pagkakasala mo? Narinig kasi natin sa ating ebanghelyo galing kay Jesus that the one who sins is a slave of sin. Pag tayo ay nagkakasala, tayo ay alipin ng pagkakasala. Merong mga kasalanan na nakakatakot gawin, iniisip mo pa lang. Halimbawa, ang pumatay. Wala naman sa atin dito ang gustong pumatay. Kahit na minsan galit na galit ka dito sa iyong kaaway, nai-imagine mo, pero pag gagawin mo na, di ba, hindi mo naman itutuloy. Pero merong mga kasalanan na pabalik-balik nating ginagawa. Yan yung mga tinatawag nating paboritong kasalanan. Favorite sin. Bakit natin paulit-ulit ginagawa? Masarap eh. Yun yung nagiging dahilan bakit nagiging alipin tayo ng kasalanan. Masarap, pero dahil doon, kukulong ka na, nawawala ka ng laya. Basta tinawag ka ng iyong laman, gusto mo't hindi, susunod ka. Wala ka ng choice. Hindi ka na makapili. Yan yung sinasabi ni Jesus sa atin. Na pag gumagawa ka ng kasalanan, ikaw ay alipin ng kasalanan. Merong palatandaan. Merong sign. At para po sa akin, meron 3 bagay na kailangan nating tignan. Na baka tayo ay alipin na ng ating mga kasalanan. We are now addicted to our favorite sin. Una, when you are unconsciously doing that sin. Hindi ka aware, hindi ka mulat, pero nakikita mo na lang yung sarili mo, ginagawa mo na yung kasalanan na yan o yung bisyong yan. Halimbawa, meron po akong kakilala, kaibigan ko. Sabi niya sa akin, dati siya'y naninigarilyo. Pero naging sobrang addicted siya sa sigarilyo, paano niya nalaman? Nakikita na lang po niya, merong sigarilyo, hawak-hawak niya, nakasindi. Hindi niya matandaan, kailan ko kaya sinindi ito, sabi niya. Bawat makita po niya yung kanyang kamay, meron siyang hawak na sigarilyo. Hindi niya maalaala kung kailan niya sinindihan yung sigarilyo. At napansin po niya, kahit saan siya tumingin doon sa bahay, meron pong sigarilyo o kaha ng sigarilyo. May sigarilyo sa kubeta, merong sigarilyo sa kusina, meron po sigarilyo sa kanyang sasakyan, kahit po sa kanyang kama, kahit po sa ilalim ng kanyang unan, may sigarilyo. Dito po siya na alarma. He is addicted to this vice. Hindi siya mulat. Unconscious na siya. Meron din po mga tao hindi sila mulat. Bawat salita na lumalabas sa kanila, merong kasamang mura. May kilala po ba kayong ganyan? Yung bang hindi makapagsalita na hindi nagmumura. Pag nakakarinig po akong ganyan, parang nato-turn off ako. Di po ba? Pero baka naman hindi sila aware, hindi sila conscious. Naging second nature na sa kanila. Tandaan po kasi natin na ang nakasanayan nagiging ugali. At ang ugali nagiging pagkatao. Kaya nga, habang hindi pa nagiging unconscious sa iyo, habang nakakasanayan mo pa lang, kailangan putulin mo na, kailangan hintuan mo na sa iyong buhay. Ask that question. Ask yourself, are there things that I unconsciously do? Nabibigla na lang ako, nagagawa ko yung bagay na yon. Pag nagagawa mo yan, pag lumilitaw yan, be careful. That is the first sign that you are addicted and enslaved by your sin. Second, when you constantly think about that sin, ngayon conscious ka na, yan yung paborito mong kasalanan. Pero pilit mong pinipigilan, pilit mong kinokontrol yung iyong sarili, hindi malabas-labas sa iyong isip. Kahit na anong ginagawa mo, lumilitaw at lumilitaw sa iyong isip. Delikado po yan. Dahil pag ganyan nang nangyayari, makikita niyo po, affected ang iyong buhay. Hindi ka nagiging normal. Dahil, tandaan natin, yung kasalanan, hindi naman yan yung buong buhay natin. Pag palagi mong iniisip yan, nagmamadali ka, gusto mo nang gawin, diyan na umiikot ang iyong mundo, nagiging yan na ang iyong buhay. Nakakatakot yan. Nawawala na ang iyong pagkatao. At kaya natin ipagpalit ang ating pagkatao dahil sa kasalanan na yan. Tingnan niyo po, suriin niyo ang inyong sarili. Ano ba yung kasalanan na palagi kong iniisip? Baka meron mga iba dyan, habang nagtuturo sa classroom, iniisip na yung mga kasugal nila. Di po ba? Merong ganyan. Merong mga iba, habang nagtatrabaho,
iniisip, mamaya magkikita na sila ng kalaguyo niya. Hindi mapigilan ang kanyang sarili. Meron trabaho pero agad-agad ilalabas yung cellphone. Ite-text yung kanyang other woman. Palaging iniisip, delikado yan. O nag-aaral, agad iniisip yung iniwan na laro. Gusto nang lumabas, gusto mag-cutting classes para mapagpatuloy yung kanyang nilalaro. Do you constantly think about that thing? If you do, you are obsessed and you are possessed. Hinahawakan ka na sa iyong liig, nakatali ka na. Yan ba yung buhay na gusto mo? Na ikaw ay nakatalikala? Free your mind. Thirdly and lastly, when you become worse. Yes, when we sin, we become bad. But when you are addicted to sin, when you're a slave of sin, you become worse. Yan madaling makita. Pag nakikita mong lumalala yung iyong asawa. When you try to confront them, kakausapin mo, magwawala, magagalit. Hindi naman dating ganyan. Di po ba? O yung mga anak nyo, nagiging pasaway na, tapos nagkukulong sa kwarto. Ayaw kayong kausapin. Hindi naman ganyan dati. Dati masiyahin, dati very sociable. Ngayon, tahimik, lumalayo sa pamilya, nagkukulong sa kwarto. Are you becoming worse? It is a great concern for us. Hindi mo naman maiiwasan Ang isang taong nabubuhay sa kasalanan, hindi lang niya sinasaktan ng kanyang sarili, pati yung mga nakapalibot sa kanya. Gusto niya't hindi affected silang lahat. Ang tanong, anong gagawin natin pag meron ng addict sa kasalanan? Pag nakita natin na alipin na ng pagkakasala itong taong ito. First, we have to pray for them. Second, we have to communicate it with them. Talk to them. Intervene. Kausapin mo, pamulat mo, ito yung iyong kasalanan, ito nagiging malala ka na. Pero pangatlo, kailangan natin siyang ilapit sa Panginoon. These are bad thoughts. Merong mga masasamang isip palagi pumapasok po sa atin, nananatili. But remember, you cannot throw bad thoughts away. You can only transform them. Napaka-importante pong tandaan yun. Yung mga masasama mong isip, hindi mo maitatapon yan Kasi lumalabas yan sa iyo. Anong kailangan mong gawin? Pwede mong baguhin. Paano? Yan yung sinasabi ni San Pablo. Be transformed by the renewing of your mind. Baguhin mo. Mag-umpisa sa isip mo, sa iyong kalooban. And how do you do that? By pondering on heavenly things. Sa pagmumuni-muni, sa pagdarasal, sa pagtingin natin sa langit. Ilapit ang sarili sa Diyos, ilayo sa kasalanan.